Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. August 1 to 8, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee May. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading para sa details, ilalagay ko sa screen yung aking FB. Diyan nyo na lang kuhanin or kaya nasa description below. Or sa YouTube, punta kayo dyan. Nandiyan po yung link ng aking FB at paki-message ako para sa details. Ingat kayo ha kasi may nanggagaya sa akin. Kaya dyan na lang kayo kumuha ng link. Or yung nasa nakapaskil dyan sa ano. General reading, hindi mo to personal reading. Okay. Vice versa. Okay. Tingnan mo natin Capricorn. Okay, may mga bagay ka daw na iniisip na gusto mong ibigay talaga yung effort and hard work mo doon sa sitwasyon na yun. Kumbaga you want to make it stable, okay, may mga bagay ka na gusto mong gawin, gusto mong aksyonan, gusto mong itry, or gusto mong bilhin, maybe sa iba sa inyo, no? Sa nakikita ko sa iyo dito, or may mga bagay o sitwasyon ka na naisip na you want to escape doon, o gusto mong i-withdraw, mag-walk away, mag-escape doon sa sitwasyon na yon. Ang sinasabi dito. Handito rin yung point na mayroon ka mga idea na gusto mong aksyonan sa iba sa inyo na you want to make it stable. Pero handun ka sa point na parang you try to make it balance yung situation. Parang ang iba sa inyo kasi parang tinitingnan mo muna yung the fact nung sitwasyon. Kung ipupursu mo siya or hindi. Kasi may konting worry. May konting worrying. Kumbaga, no? Sa nakikita ko sa iba sa inyo, may konting worrying. Ako nakikita. But still, handun yung nahadun sa isip mo at pumabalik-balik palagi sa isipan mo yung sitwasyon na iyon. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, maaring may tao ka na hindi kinakausap, ini-ignore o binablock, or vice versa, may nag-i-ignore sa'yo, binablock mo, o hindi kanya kinakausap. Maaring nandun din yung point na maaring iba sa inyo is may mga tatahakin kayo, pwedeng mga bagong trabaho, you're doing activities, o kaya may mga bagong project, o may mga itatry kayo na situation. Pwedeng sa iba kasi dito is pagbabago, may mga babaguhin kayo. Pwedeng babaguhin ninyo yung pananaw sa kinabukasan nyo, ganyan. Magkakaroon ka ng changes. May mga i-change ka sa sarili mo, kumbaga, o may i-change ka sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo na doon sa point na yon. And handito rin yung point na may babaeng makikipag-usap sa iyo or kakausapin mo. No, pwedeng ito is related to stability, trabaho, pera. Yon. Handito rin yung point na merong kang mga marirevisit na sitwasyon sa nakaraan or maaalala, ganun. Sa mga good things or bad things pa niya, marirevisit mo yung the past situation. Yun ang sinasabi dito. Yun. May nakikita rin ako dito na may babae, ako nakikita, parang ginagawa niya yung lahat when it comes sa sitwasyon. Pwedeng karelasyon mo ito, pwedeng magulang mo ito, pwedeng kapatid mo ito, ganyan. Ginagawa niya yung lahat para sa sitwasyon. Yun na nakikita ko dito. And then also is nahandito yung point na may malalaman ka raw katotohanan. May malalaman kang katotohanan. Maring may tao magsasabi sa'yo ng something and dun mo malalaman, pwedeng nandun sa point na yun, or pwedeng may iba sa inyo, pwedeng may kausap ka, dun mo malalaman yung sitwasyon. Basta may malalaman kang katotohanan. Yun ang sabi dito. And also is, anak, mag-ingat ka raw sa mga iniinom at kinakain mo. Yun ang sabi dito. Kung kinakailangan daw na mas damihan mo pa yung mga vegetable or fruits, ganyan, dan sa mga meat, gawin mo. Yan. Yun ang sinasabi dito. Pero nasa sa'yo naman yan. Kailangan mo rin kasi ng care o alaga sa sarili sa iba sa inyo. Ingatan nyo yung sarili nyo. Ay, baka mapupuan, anak.
Your energy, Capricorn. Ay magkakaroon ka ng disappointment pala sa isang tao eh. Magkakaroon ka ng disappointment sa isang tao or maiiwasan kang tao. Or siya ito sa'yo. Sabi, basta sa iba na malungkot. Yun na nakikita ko dito. May taong nalulungkot. Energy ni Capricorn. Energy po niya. Okay, ay. When it comes sa iyong energy, sa energy mo is ang iba sa inyo kasi parang magkakaroon ka na ng kalakaran this time. Parang ka na dun sa point na yon. Yan. Siguro magkakaroon ka ng limitasyon. May mga sitwasyon na hindi mo nagagawin. May mga sitwasyon, basta siguro may mga sistema o may mga rules ka na nagagawin. Some aspect of your life, pwedeng iba sa inyo ganun. Sa iba naman sa inyo is medyo kasi naglo-low yung energy na nakita ko. Sana hindi kayo. Pero sa energy lang naman na ito, pwede kung may mga sitwasyon na nakaramdam ka ng lungkot in the past, or lungkot man siya o frustration, pwedeng ganun, o kaya may mga sitwasyon na hindi nag-fulfill, pwedeng magaganap yun muli. Kasi may nakakita ko na parang mapipiling empty or mapipiling drain ka sa pwedeng sa trabaho mo, sa tao makakausap mo, sa paligid mo, ganyan. Makakaramdam ka raw ng ganon. Yan, may mga situation na para mag-a-isolate ka o may mga bagay ka na iisipin na pwedeng iisipin o pwedeng pabalik-balik yung sa loob ng isipan mo yun, parang pwedeng pabalik-balik yun. Yan, may mga pain ako na nakikita sa'yo, may mga sitwasyon na pwedeng maka-pressure sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun, sa nakikita ko dito. And then also is it's more on lungkot, siguro depression para sa iba, mga disappointment, depression, pwedeng may mga conflict na situation, o baka lungkot lang din naman sa iba ganun, ako nakita. It's more on emotional pain, kumbaga, emotional pain, heartache, o kaya is basta it's more pain eh, mga a blow up emotions situation, pwedeng nandun sa point na yun. Yun na nakikita ko dito. Pwedeng may mga hindi pagkakaintindihan na sitwasyon, pwede rin na ilalayo mo yung sarili mo sa isang tao, sa dalawang tao, or kung kanino man yan, para magkakaroon ng distance, ganyan. Yun na nakita ko sa iba, or di-distansya ka. Or hindi man, siguro mag-change ka lang ng thinking, ganyan, magba-boundary ka lang, pwedeng natin sa point na yun. Sana wala kang sakit kasi may panghihina ako ng katawan o panghihina ng energy ako nakikita kasi sa iyo eh, no? Pero alagaan nyo pa rin yung sarili nyo ha, dito. Yan. Pwede rin kasi na sa iba is parang hindi ka kontento sa meron ka sa ngayon, kaya medyo napipressure ka, pwedeng nando sa point na yun. Halimbawa sa trabaho, di ba? Parang ginibigay mo yung lahat pagdating sa trabaho, pero parang yung trabahong ginagawa mo parang pang boss na, pero yung sahod mo kulang pa. Syempre, sino ba man makukontento doon, di ba? Basta parang may mga ganong sitwasyon. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa paligid mo, sa sarili mo, ginagawa mo, gano'n. Parating. Parating. Uy, 8-8 oh. Natuwa pa daw ako. Sabi ganun eh, no? Okay. Ang dami namang tao. Ang daming tao.
May dalawang babae. May magulang. Para mas matanda sa'yo, ganyan. Yun. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, sana hindi lahat, no, sa nakita ko dito, there's a bad news. Sa iba hindi to bad news, pero bad news pa rin, no? Kasi may empty space ako, empty space. May empty ako nakikita, hindi ko alam kung pera ba yun, or may empty eh. So, huwag naman sana pera, di ba? Basta may empty. Pwedeng may empty, ubus na ang salhok. Ganyan, ubus na yung pasensya ko, ubus na yung trust ko, ubus na yung basta there's an empty situation, parang ganun. Tapos, mapipiling drain ka, may mga frustration, ganyan. May mga unfulfillment situation, siguro may mga bagay ka na gusto mong ma-achieve, gusto mong ma-fulfill, pero hindi pa yun mangyayari ngayon, pwedeng delay yun sa iba, madi-delay yun, o may mga, baka rin kasi ikaw, baka i-delay mo rin, di ba? Pwedeng nahandoon sa point na yun, kaya ganun. Sa iba naman sa inyo, is may mga ikakagulat, ikakasyak, o ikabibigla ka danos, ay may lilindol. Teka lang. Kasi, may battle eh, no? Ako nakikita. May battle situation. Pero, sa iba dito lilindol to. As in, may lilindol. Lilindol, dalawa yung place na nakikita ko eh. Dalawa siya. Hindi ko alam kung dalawang, basta dalawa siya. Yun na nakikita ko dito. Tapos, basta may 2 eh. Ano ba yung 2 na to? 2, 10, 4. Basta nakasabihin ko 2, 10, 4. Yun ang mga number na nakita ko. Tapos, sabi dito, have faith. Sabi niya, have faith. Makapakatatag ka. Yun ang sabi dito. Tapos may lungkot ang sinasabi ng card. Tapos may mga supportahan pa nga ako nakikita eh. Yun ang sabi. Sana, basta maghanda na lang kayo. Hindi lang to sa'yo. Parang palagi ko itong nakikita sa'yo, Capricorn, hindi mo napansin. Pero hindi may nakikitaan din ako. May lumalabas din sa iba, pero hindi ko na matandaan kung ay Libra ba. Hindi ko matandaan kung saang element. Okay, parating din sa iyo is may revelation. May tao ka makakausap, tapos may sasabihin siya sa yung revelation. Pwedeng yung ikakagulat, ikakasyak mo. O basta may makakagulat, ikakasyak ka. Tapos, parating din sa iyo is magkakaroon ka ng dissatisfaction sa, nag-away na. Related siya sa pera, kung may business ka, ganun din, or sa family, or sa trabaho. Yun na nakita ko dito. Magkakaroon ka ng ganun. Dissatisfaction. Tapos, may mga rejection ako na nakikita. Sa iba naman sa inyo is may stagnant ka eh. May stagnant ka raw eh. May stagnant ka, tapos may taong magsisinungaling. Pwedeng may tao na either hindi siya magsasalita or magsisinungaling siya or hindi siya magsasabi na totoo. May taong ganun. Sa iba. Tapos, may mga delay and cancel. Yun ang sabi. Someone spying, sa nakita ko. Pwede rin kasi yung mga delay and cancel, pwedeng nasa sayo to. Pwedeng yung sa mindset mo. Pwedeng halimbawa, may gusto kang sabihin, may gusto kang aksyonan, may gusto kang i-move, may gusto kang desisyonan. Hindi mo magawa sa ngayon. May mga bagay ka na gusto mo i-try. Diba? May mga bagay ka na gusto mong hanapin. Hindi mo magawa. Pwedeng na doon sa point na yun. You keeping something. Parang you still keep, meron ka pang hindi mo mabitaw-bitawan na sitwasyon. Yun na nakikita ko sa iyo dito. At palagi mo pa yung iniisip. Pwedeng sa iba sa inyo is kulang kayo sa tulog or
late na kayo natutulog, pagising-gising, or maaga kayo nagigising, medyo bumauwi ka na lang din sa nakikita ko dito. Yon. And then also is someone want to commit pero ire-reject ka niya or ire-reject mo siya. Or you're thinking about to commit o kausapin o makipag-usap sa tao na yun, vice versa ha. Pero hindi mangyayari. Yun na nakikita ko dito. Hindi siya magaganap. Nag-aaral ba kayo? O may aaralin ka, aalamin siya sa atin? O may mga i-research ka? Ay, ano ba to? Naku, nagbigayan pa ng pagkain yung mga anak ko talaga. Oo naman. Ay, may anak ka, dalawa? Wheel of Fortune, oh. Alam mo, may dalawang opportunity na darating sa buhay mo. Ay, nagkain na naman yung mga pagkain. Dalawa. Tapos may dalawang opportunity or may dalawang luck sa buhay mo. Meron kang, teka, i-explain ko ha. May dalawang magaganap sa buhay mo na good luck. Dalawa yon. Sa iba naman sa inyo, may dalawang opportunity na darating sa iyo. Sa iba sa inyo, meron kayong didesisyonan, either isa or dalawa, na makapagpapabago ng buhay mo. Or may tatahakin ka. Ganyan. O may ipupurso ka sa iba. Ay, gano'n na pala yung decision pala yung sinabi ko. Eh, minulit ko lang. Yun ang makakapagpabago sa buhay mo. As in. Anak, ate din. Dapat iwasan. Your angel. Anak. Anak. Alis ka muna dyan, nak. Bakit? Dutita, no? Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung sitwasyon na mapanghinaan ng loob. Tsaka iwasan mo yung mga tao na sakim, makasarili, pag nahandyan ka lang, pag kailangan ka nila, nahandyan sila. Ay, pagka meron ka, nahandyan sila. Pero pag kailangan mo sila, nasa na sila. Iwasan mo yon, okay? Iwasan mo rin yung mas maraming lumabas kaysa sa pumasok. Ay, lumabas kaysa sa pumasok na pera, no? Iwasan mo magpautang. Iwasan mo yung, basta try to control and balance, no? Iwasan mo yung mga taong salungat sa iyo or mga taong sasalungatin ka or ikaw yung sasalungat. Iwasan mo yon, ha? Iwasan mo yung hindi pagkakasundo, pagtatalo o alitan. O kung yung mga magaganap man yon, ay huwag ka na lang makapagbunuan kasi mas magiging fire yon, okay? Kung may mga bagay na kailangan baguhin. Kumbaga, doon din yung point na something need to heal or something need to recover. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is may mga naiisip na desisyon or something pursuing situation into your life, kailangan yung pag-isipan yung the fact ng situation. Mag-ingat ka rin sa salita mo. Okay? Mag-ingat ka rin sa desisyon mo. Mag-ingat ka rin sa mga action and movement mo. Handun din yung point na you need to use your head when making a decision making. Kung may mga dapat ka nang i-let go, gawin mo. Handito rin yung point na huwag kang pindot ng mga link dyan or makipag-conversation sa mga galing lang sa mga link or in a social media na hindi mo alam. Kaya nga sabi ko, di ba, you need to see the fact of the situation. Siyempre, ibig sabihin din na you need to see the fact of the situation, kailangan mong isiping mabuti. Gamitin mo yung wisdom mo, yung talino mo, bago ka magsalita. Kung makakasakit ka ba or hindi. Kung tama ba or hindi. Okay? Inaano ko lang sa inyo para mas maintindihan natin lahat. Siyempre, something need to
transform when it comes sa'yo. Sabi dito, no? Iwasan mo yung mga tao na controlling, diktador, or kung ikaw ito, iwasan mo. Kung sa tingin mo, makakagood sa'yo, why not, di ba? Iwasan mo yung mga taong manipulative, or kung ikaw ito, iwasan mo. Iwasan mo yung mga taong dishonest or sinungaling. Iwasan mo na yung mga taong mahilig manakot, or kung ikaw ito, iwasan mo. Huwag kang manakot. Yung mga violent situation o magiging cause of violence, iwasan mo. Yung palagi mo tatandaan na, iwasan mo panghinaan ng loob. Iwasan mo yung mga taong sakim at makasarili. Gagamitin ka lang. Mga tao na i-undervalue ka at mag-ingat ka talaga sa scam or sa mga, alam mo yung, di ba, minsan pag bumibili tayo, may mga ano yan mga free. Hindi yan free. Huwag ka maniniwala doon. No? O kaya kung baka may nagpadala sa'yo, ganyan, ganun. Huwag ka agad maniwala, ha? Huwag agad, kayo din, mahirapan kayo. Yung mga tao na agresibo or may mga crazy things or crazy mind, iwasan nyo. Or kung kayo ito, iwasan nyo. Yung mga taong wala sa katwiran or kung ikaw wala ka sa katwiran minsan, kaya sabi ko, ingatan nyo yung salita nyo, di ba? Nakakahiya naman, di ba? Medyo ingatan nyo rin. Iwasan nyo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Capricorn in love. When it comes sa love energy reading, vice versa, kung single ka, maaring may tao ka na nakakausap. Ang dami naman ito. Pwedeng isa dito mas bata sa'yo, or may makikilala ka, or may nakakausap ka na, at isa dito either same age mo siya, or hindi kayo nagkakalayo ng age, ganyan. Pero isa dito bata, isa or dalawa yung same pwedeng same age mo or hindi nagkakalayo ng edad, ganyan. Isa bata eh. So, iba naman sa'yo, makikilala nyo to sa isang event. Yan, mga celebration, parties, mga ganyan. Makikilala mo siya sa isang event. Yun. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao, yes, nagkaroon ng nagpaghihiwalay, sobrang struggle, burden, stress yung situation. Napaamo ka rin naman niya, no? Kung nandun yung breakup, nagkaroon ng pagbabago rin kasi, no? Maaring may itong tao na to, may na-meet kasi siya na tao na nakaramdam siya ng care at valuing at doon siya nagkaroon ng interest. Yun ang nakita ko sa kanya. Yung kaya rin kayo nagkahiwalay. Medyo pasaway yung isa sa inyo, kumbaga. No? And then, kung kayo naman is pero bakit kaya siya ganun, no? Pero still interesting siya sa iyo eh. Or talaga siya yung tao na madaling magkaroon ng interest sa tao. Kaya ganun. Kung kayo naman is may third-party relationship. So, may mga third-party relationship. Oo, mabigat. There's a pain. Siguro na lang din kasi is kung lalo kung may mga anak kayo, diba, baka yun lang din yung responsibilidad nyo. O kaya is kung wala naman, minsan siguro nagbabago siya. Diba? Minsan nakakaramdam ka ng pagbabago. Kaso, syempre, hindi maaalis yun eh. Alam mo yun, parang sakit yan eh. Yung mga sitwasyon na yan, magbabago lang yan. Ano lang, once lang yan magbabago. Hindi yan forever. Kasi once na, alam mo yung sakit, paulit-ulit, walang remedy, ganun. Madali siyang magkaroon ng interest sa ibang tao kasi, nandun sa point na yon. Well, baka ikaw rin naman kasi to, okay? Well, nasa iyo yung choice. If you are a third party, or ikaw yung gumagawa ng third party, diba? Choice mo yan.
Pero kung hindi ka gumagawa at hindi ka yung third party, yung partner mo, ganito na talaga siya. Ganun din naman sa may mga di ba? Na ganun na talaga siya. Well, choice nyo yan. Kumbaga, may matututunan naman din kayo when it comes sa connection Yun. Kumbaga, siguro iba sa inyo is natatakot kang mag-isa, kaya hindi mo makpakawalan, natatakot ka na what if, 'di ba? Handun yung fear, kumbaga, kaya hindi ka rin nag-aalinlangan ka na umalis o lumayo o makipaghiwalay. Pwedeng nado sa point na 'yon. Well, okay lang 'yun. Someday, somewhere, somehow, 'di ba? Okay, kung wala naman kayong third party relationship, nahandoon yung responsibility ng bawat isa. Handun yung patient, hindi niya kayang mag-isa, hindi kaya, or maybe both of you, no? Hindi niya kaya na wala ka sa kanya. Nandun siya sa point na yon. Oh, di sana all. Pero, alam mo yung point na minsan, kasi medyo nakakaramdam siya ng lungkot. Kasi sinasabi niya na gusto man niya ibigay sa'yo yung dapat nararapat na para sa'yo, hindi niya mabigay lahat yon. Kumbaga, paunti-unti na ibibigay niya. Pero hindi ko alam ba't siya nasasaktan doon. Pero siguro gusto niya ibigay sa'yo yung lahat, di ba? Pero hindi niya kaya. Paunti-unti nakapagbibigay naman siya. May mga bagay siya na pinipilit naman niyang i-create or baguhin sa sarili niya, or handun yung may mga bagay na gusto niya, hinihiling niya na sana maibigay ko to, sana ganyan, sana ganun. Yun, handun yung love and care and aware pagdating sa iyo, handun yung pag-value pagdating sa connection na ito. May mga plano nga siya, kung titingnan ko dito, may mga plano siya pagdating sa commitment na to, pagdating sa connection na ito. May mga plano siya, may mga gusto siyang umpisahan, may mga exciting plan, kumbaga, na handong sa point na yun. Siya na naiisip. Oh, sana all. Vice versa. Tingnan natin ang iyong money. Money and trabaho. Namamalat na ako Money and trabaho. Capricorn. Okay, Capricorn, sa mga walang trabaho dyan, may offer naman, bakit naman hindi kayo mag-action, diba? O kaya mag-action din kayo pag may time. Uminom lang si ate ha. Kasi parang nagdadry yung lalamunan ko. Okay. Yun, mag-action kayo. Iba dito kasi hindi kayo nag-move eh. Baka inuuna nyo muna yung happiness, inuuna nyo muna yung magbakasyon. Okay lang yun. Bakasyon ka, pero mag-action ka ha. Yun. And then also, kung may mga trabaho naman kayo, sa may mga trabaho, siguro nagkakaroon lang kayo ng kalungkutan o dissatisfaction pagdating sa company or sa mga taong nasa paligid mo. Yeah, may mga times na gano'n, ako nakikita sa'yo. But still, handun yung pag-value mo when it comes sa trabaho mo, sa company mo. Yun nga lang, may mga konti lang dissatisfaction or lungkot na nagaganap o nangyari o mangyayari. Pwedeng nahado sa point na yun. Iba sa inyo, feeling stuck kayo, ganyan. Parang nagkakaroon kayo ng mga self-questioning. Bakit ganito lang yung sahod ko? Bakit ganito lang to? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit gano'n? Pwedeng nahado sa point na yun. O pwede rin yung meron kang kasamaan sa trabaho na ganun talaga ganun yung style niya, di ba? Pwedeng nahado sa point na yun. But still, nandun naman na nakikita ko naman na may mga successful, happy naman din yung iba sa inyo pagdating sa trabaho nyo. Sa pera nyo, yes, there's a happiness. Kita mo, 10 of Pentacles siya, no? Diba? Sa pera mo is, ang nakikita ko sa'yo dito is, yes, may victory and success ako nakikita sa'yo. Sa iba sa inyo, may mga material success, wealth, prosperity, ako nakikita sa'yo. Sa iba sa inyo, siguro matagal na rin kayo sa trabaho nyo, o kaya is, may mga bonuses, pwedeng nato sa point na yun, or may mga paghaba ng oras, dagdag sahod, mga ganyan. Yan, may kasaganaan.
no? May pwedeng night shift ka, di ba? Pwedeng nandun sa point na yun. Yun nakikita ko dito. Pwede rin nandun sa point may mga mag-o-offer sa'yo. Baka ma-offeran ka na ganito, ganyan. Gusto mo bang ma-regular? Gusto mo ba ng ganito? Gusto mo ba ng ganyan? Ganun. Pwedeng nandun sa point na yun. But still, maganda yung ano mo dito kasi there's a receiving situation ako na nakikita sa'yo. Yan, pwedeng sa iba sa inyo kung may mga sarili kayong trabaho or sarili kayong company or malaki man o maliit yan, pwedeng may mga collaboration, di ba? O kaya is iba sa inyo, may mga creativity ka na gagawin na yun yung makakatulong sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Or sa iba sa inyo, handa talaga yung support. May taong nagbibigay talaga sa'yo ng lakas at support na pagdating sa'yo. Kaya namomotivate ka rin din siguro sa iba sa inyo, no? Yun. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. There's a joy pagdating sa pera. Yan, may happiness ako nakikita sa iyo. Sa iba sa inyo is siguro merong kayong mga problema related sa papers and documents. Or pwedeng may marireceive ka. Ganyan. Hindi ko alam kung sa company yun o kung sa aspeto ng buhay mo, pero i-check nyo, baka may mga kailangan ng i-renew, may mga kailangang ayusin, ipasa, o kailangan mong siyasatin yung situation, di ba? Lalo na kasi, di ba, sa atin, minsan, may mga company na hindi nagbabayad ng yung mga insurance, hindi ko alam kung ano yung SSS pa, yung mga ganyan, di ba? I-check nyo maigi, baka may problema kayo. Ganyan. Baka unfair din kasi iba. Ganun. Ingat na lang din kayo pagdating sa pera ha, kasi may mga may mga rejection situation ako pagdating sa pera na nakita. Ibig sabihin, when it comes sa rejection, hindi magsasucess, mabibigo, matatalo, or mawawalan, o kaya is pwedeng may mga opportunity na darating na hindi mo mapapansin, mga ganon. O baka ikaw din na mag-reject. Ganyan. Arigato namaste, God bless.